Salamat, Panginoon, ito ay mapakinggan, Panginoon, ng iyong banal na salita upang ito ay mamunga sa aming mga puso, Panginoon, at sa kababaonin namin, Panginoon, sa aming pagbuhay. Salamat, O Diyos. Ito ay binabalik ko paborito. Salamat sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Masaya ba tayo? Yes. Parang malungkot. Ay, sabihin mo sa iyong katabi, ako ay masaya dahil nandito ka. Ako ay masaya. Yes. Ay, nandito. Praise God. Ang ating tema, ang nagmumula po dito sa ating basahin muna, ang teksto na Isaiah 59:2. Ito po ang kanyang pinahayag. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yes. Tatlong puntos ang ating, tatlong bagay ang ating 3 points ang ating paano. Ating topic ay KLP. Ang K stands for kasalanan. Ito ang una. Sa kasalanan, ay lahat ng bagay, tayo po ay nandito sa mundo. Hindi natin lingid sa ating kaalaman, tayo po ay nagkakasala. Walang perfecto. Kaya ang ano natin, kasalanan. Dahil, ano ang nag-uudyok sa ating kasalanan? Ang number 1. Pera. Yan ang root ng kasalanan. Dahil, papunta ka sa simbahan, isip mo, pupunta ka sa simbahan. Ngayon, mayroong marami kang obligasyon bukas. Ngayon, nakahanap buhay ka para bukas sa iyong bukas na problema. Yun ang root. Stress. Laging na stress. Kahit anong galing mo na tao, pag ikaw ay na-stress, hindi ka talaga makakakonsentrate. Kahit nandito ka sa loob ng simbahan, pag ikaw ay stress, nakikinig yung tainga mo, yung isa, lumalabas, hindi mo na sa puso dahil stress ka. Maraming dahilan ng stress. Kaya basahin natin dito sa Roma, sa 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayun, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng ating kasalanan. Siyempre, ang kabayaran talaga ay kamatayan. Pero ngunit, kasi may sabi doon, ngunit, ang sabi doon, ngunit ang walang bayad, ano isipin ko walang bayad? Kung ikaw ay, kumbaga, ang kasalanan mo ay nag-repent ka or naghihingi ka ng tawad sa Panginoon, ay buhay na walang hanggan ang ating makakamit. Sa anong dahilan? Sa anong paraan? Dahilan paraan. Anong paraan? Ang paraan natin ay manalangin, purihin ang si Yahweh. Yun ang kabayaran. Yun lang ang hinihingi ng kabayaran nating kasalanan. Dahil ang Diyos ay nagpapako sa krus, tinubos niya tayo. Ang ating lang sumunod sa utos ng Panginoon. Anong mga utos? Iwasan ang mga kasalanan na nagbubunga, na iwasan ang mga pag-iisip na nagbubunga ng kasalanan. Marami po yan. Isa na dun yung pera. Kasi ang kasabihan the money is the root of evil. Pero depende sa paggamit ng pera. Kasi yung iba, di natin nagnanakaw para lang sa kayamanan. Kahit sa flood control, ninanakaw nila yung flood control. Para lang sila yumaman, gusto malalaking bahay, pera din. Pera ang dahilan kung bakit nagkasala. Ay tayo, maswerte tayo. Alam mo kung bakit? May pira tayo, pero pinaghirapan natin. Kahit kakapiran mo dyan, nasa malinis ang ating konsensya. Hindi tayo nagnakaw, hindi tayo nagano. Yun ang ng Panginoon. Bayad. Anong bayad? Buhay na walang hanggan. Yun ang, kumbaga, reward ng Panginoon sa atin, sa bawat isa. Sa ating paglilingkod, yun ang reward. Ang buhay na walang hanggan.
Hindi talaga ano yan. Proceed tayo sa ano? Jeremiah. Jeremiah 3:13. Aminin mo lamang na ikaw na nagkasala ka at nagimaksik laban kay Yahweh na inyong Diyos. Sabihin mo na sa ilalim ng bawat punong kahoy, ilalim ng bawat punong kahoy ay nakiapit ka sa kahit sinong Diyos. Ang ano dito na kahit sinong Diyos, hindi ka sumusunod sa aking mga utos. Yan ang sabi ni Yahweh. Ano yung Diyos na maliit na hindi big letter. Diyos maliit. Yun ang Diyos-Diyosan. Kumbaga, money. Yun ang Diyos. Sumusunod tayo sa mga Diyos. Mga Diyos na ano yun? Diyos at hindi sumusunod sa aking mga utos. Yun ang hindi. Sinusuway natin. Naging maksik. Hindi tayo sumusunod sa utos ng Panginoon. Malinaw po ang sabi ng Biblia, sumunod kayo sa akin. Yan ang reward sa atin pag tayo sumunod, buhay na walang hanggan. Mamamatay man ang ating katawan, physical na anyo, pero yung ating spiritual pagdating sa langit. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ililigtas ka dahil ikaw ay anak ng Diyos. Sa lupa pa lang, ikaw ay naglingkod na sa Panginoon. How much more kung nasa itaas ka na? Dahil anak ka ng Diyos. Liligtas ka talaga kung kahit saan ka, liligtas ka dahil ikaw ay anak niya. Amen o ba? Bahayan natin sa unong Juan 1:9. Subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Lilinisin. Basta i-accept lang natin na tayo ay nagkasala. Minsan, natin ikiligid natin kalaman ang bawat isa. Minsan, kahit na nahuli na, di-deny pa. Ang Panginoon, kitang-kita yan. Ano ang ating kasalanan? Hingi ka lang ng tawad, tayo nilinisin. Dahil hindi pa tayo perfecto, andito pa tayo, umaapak na tayo sa lupa. Hindi pa, wala pa yung sino mang perfecto. May pangalan ng perfecto, pero hindi perfect ang kanyang puso. Habang tayo ay nandito sa lupa, tayo ay makasalanan. So ang kasalanan ngayon, ang ating kabayaran kamatayan. Pero ngunit, kung tayo ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon, ang Panginoon nating Diyos ay mahabagin. Amen. Mahabagin na ating Diyos, mapagpakumbaba, mapagpatawad, dahil mahal na tayo eh. Kaya ang sabi ang Panginoon, isa love. Ano ang isa ng pag-love? Lahat po ay napakaloob ang ating puso. Kung mahal natin ang isang nating mga anak, mahal natin ang ating pamilya, diba? Napakasaya, napakasarap sa puso. Kung mahal mo ang kapwa mo, ikaw ay nagmamahal. Tuloy kayo ay nagbibigay dahil mahal mo yung binigyan mo. Napakasaya kaya, napakasarap sa puso. Pero kung ikaw ay magbigay, na may pahapyaw pa, ay hindi po lahat yun. Hindi. Diba, Joy? Kung ikaw ay nasa Panginoon. Alam mo lang, lahat tayo ay nandito, ay anak ng Diyos. Sumusunod sa Diyos. Yun ang reward sa atin, buhay na walang hanggan. Ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Pangalawa, last. L-U, yung L. Anong last ng Tagalog? Pagnanasa at pagkalibog. Di ba? Pagnanasa ng laman. Ayon sa Roma 8, ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Yun. Hindi kakalugdan ng Diyos. Dahil ang pagkakasala ng tiyan sa Roma, kahit ikaw ay tumingin lang na may pagnanasa, ikaw ay nagkasala. Mata mo, lalo na yung puso mo,
Dahil ang Diyos yung nananahan sa atin. Tumingin ka lang ng hindi maganda, ay pagnanasan na yun. Di ba? Yun ang pagnanasa na hindi mo talaga, dahil yung ating mata ay siyang pinagmulan ng kasalanan. Ang mata. Pero huwag mong tingnan, hindi ka aasala. Pero pag tingnan, pag emergency, natingnan mo, huwag mo nang balikan. Dahil pag binalikan mo yun, sinadya mo na yun. Di ba? Hallelujah. Amen o ba? Dahil pag binalikan mo yan, pangalawa yan, tatanim na sa puso mo. Kasalanan na yun. Yun ang pinakamalaking kasalanan. Yung sa laman, flesh. Last of all flesh. Tawag nun. Yung kasalanan sa mga laman. Pangalawa, sa Mateo 5:28. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumitingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. O di ba? Nangangalo niya na. Pero paano kung ang babae tumingin sa isang lalaki? Nagwapo. Pagnanasa pa rin, babae sa lalaki. Yun ang binabawal ng Panginoon. Huwag tumingin. Kasi nandito pagnanasa, tinignan mo pala pagnanasa ngayon. Alam mo, much more ka na sa puso mo na. Ikaw na in-love na. Nakikiapit ka na. Kasalanan pa rin yun. Kaya mga kapatid, tayo din sa atin dito wala, kahit tayo ay Christian. Pero hindi yan ang ng Panginoon, paalala sa mga anak ng Diyos upang hindi tayo matangay ng kasalanan. Dahil ang mata, ang pinagmulan ng kasalanan, dahil nakikita mo, lahat ng maliit na bagay nakikita mo. Siyempre, iniisip mo, wala. Lalo na pag nakita mo, wala. Galing doon sa loob. Pero ang sadya pala ni Pastor doon ay may kamiting siya doon sa hotel ngayon. Dahil doon yung malaking transaksyon doon sa hotel, yung boss na bibili. Tapos nakita mo lumabas, ang isipin mo na kagad, wala, dahil doon si Pastor. So, masama. Nagkakasala ka dahil nakita mo. Pero, ang intensyon ng tao na pumunta doon, iba. Pero ang inisip mo marumi. Kasala pa rin yun. Nag-iisip tayo ng kapwa natin na masama na hindi natin nakikita kung anong ginagawa. Di ba? Sa maraming bagay ang pinagmumulan ng kasalanan. Lahat yan. Dahil tayo ay nagbunga, galing bunga ng kasalanan. Ang ginagawa ng Panginoon, kaya nga siya nagpapako sa krus upang linisin tayo. Kaya nandito tayo upang linisin ang bawat isa sa atin. Tayo ay nagkakasala, minuto-minuto. Sa pananalita pa lang, sa paningin pa lang, sa pag-iisip pa, maraming bagay ang pinagmulan ng kasalanan. Pero ngunit, ang Diyos ay mapagmahal. Lilinisin niya ang ating mga kasalanan ayon sa ating nabasa. Amen. Unang Juan 2:16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ay mga mata ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. O di ba? Kasi ang Diyos, malinaw ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ay pag-ibig, lahat ng binibigay na sa atin. Sa atin lang ang kulang. Ang Diyos hindi nagkukulang sa bawat isa. Laging may paalala. Kahit anong verse ang basahin mo, lagi ang Diyos nagpaalala. Bakit tayo pinaalalanan ng Diyos? Dahil upang hindi tayo matangay ng kasalanan, matangay ng kaaway. Tupukin na ang dyablo. Tupukin na natin ang dyablo sa pamamagitan ng Diyos nating Ama. Sa pangalan pa lang niya, takot na yan. Hindi yan uubra. Magsabi ka lang, di ba? Pag nag-rebuke tayo, in Jesus' name, di ba? Hindi nangyayari. Dahil ni-rebuke natin. So, ang pangalan ng Diyos ay powerful sa lahat. Tayo po ang
laging pinaalalahanan ang kanyang mga anak na upang hindi sumunod sa kasalanan, kundi sumunod sa utos ng Panginoon. Yan ang magliligtas sa atin, ang tayo ay sumunod sa Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, sumunod lang tayo sa Kanya, tayo ay hindi mapapahamak kailanman. Amen. Pangatlo, ito pang-apat, Santiago 1:15. Ang pagnanasa kapag naitalim sa puso at nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong kulang ay nagbubunga ng kamatayan. So yun ang hinahantungan natin. Pag tayo ay tumanda na, tayo ay kahit na hindi ka pa tumanda, kung kaloob na ng Panginoon dahil tayo lahat may hangganan, may tinatagda na oras, may tinatagda na araw, may tinatagda na taon. Ang bawat isa sa atin, nakaukit na po yan. So ang ating gagawin hanggat may lakas tayo pumunta sa simbahan, habang tayo ay may pandinig pa, ay may paningin pa, ibuhos natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Dahil siya, yan ang magliligtas sa bawat isa sa atin. Walang makakaligtas, walang magliligtas kahit si pastor, kahit sino, kundi yung sarili. Individual po ang ating kaligtasan. Individual. Walang relihiyon na magliligtas sa iyo sa iyong kasalanan, kung hindi, ikaw po lamang. Dahil ikaw nakakaalam ng iyong kasalanan. Hindi alam ni pastor, hindi alam mo kung sino ni Brother Dudoy, kundi ikaw lamang po ang nakakaalam ng iyong kasalanan kung anong iyong nagawa. Pero isa lang ang hinihingi ng Panginoon. Tanggapin mo na ikaw ay nagkasala. Yan ang ikaw ay lilinisin. Papatawarin. Yan ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon kailanman. Hindi yan nagbabago. At saka kailanman natutupad lahat ang kanyang mga pangako. Basta tanggapin mo lang na ikaw ay nagkasala. Pero ang tao, kahit na naaktuhan mo pa, sasabihin, wala akong kasalanan yan. Hindi akong gumawa yan. Kitang-kita mo ng tatanggi pa. Yun. Pasok tayo dyan mamaya. Salamat sa Panginoon dahil ang kanyang mga utos malinaw. Kahit saan tayo magbasa ng anong verse, anong chapter yan, kung ano ang Biblia, ano nakapaloob doon. Yun ang kanyang mga sinasabi. Tayo po ay sumunod lamang sa Kanya. Hindi tayo mapapahamak kailanman. Pangatlo, pero pa ako. Pangatlo, ito ang medyo maganda. Matindi-tindi ito. Yung pride. Kaya nga KLP. Ang K stands for kasalanan, ang L ay last, ang last na rin po, pride. 3 points natin. Kawikaan, 11-12. Kahihiyan ang laging dulot ng kapaluan. Ngunit, ang pakumbabay nagbubunga ng karunungan. Ang pakumbabay, karunungan. Di ba? Hindi ba? Kung tayo ay nagkasala sa ating kapitbahay, kung tayo ay nagpakumbaba, walang mawawala sa iyo. Hindi ko kabawasan ang pagkalalaki natin o kapagkababae. Kung ikaw ay nagpakumbaba sa kapwa mo, hindi kabawasan yun. Sabi kaso lang, ang tao ay ma-pride. Ma-pride. Walang ma-pride talaga ang tao. Una-una, bakit ma-pride ang tao? Sasabihin, bakit ako maghingi sa kanya ng sorry? Siya pang nagkasala. Hindi man ako. Pero hindi mo alam kung ikaw bang nagkasala o siyang nagkasala. Diyos lang nakakaalam kung sino may sala. Kasi siyempre, sarili natin, sabihin ko lang, wala akong kasalanan. Siya ang nanguna sa akin. Hindi ako magpatawad sa kanya. Tataliman ko yan na kawayan. Yun ang mentality ng tao. Pero hindi natin alam kung ikaw ay nagsasabi ng totoo,
Kasi bawat isa, didipins yan na siya ang walang kasalanan. Yung isa naman walang kasalanan, Diyos lang nakakaalam niya. Di ba? Pride, pagmamataas. Ay, marunong ako dyan. Wala yan. Wala mong pinag-aralan yan. Ako ay mataas ang pinag-aralan ko. Pride pa rin. Marami ang ano ng pride. Nakapaloob doon sa pride. Well, marunong ako dyan. Ayun, ay, abogado ini. Engineer ini. Marunong ako dyan. Yung walang karpintero na walang pinag-aralan, pero mas marunong pa siya doon dahil siya ang gumawa, hindi yung engineer. Ay, di ba? Bakit? Yung engineer marunong ba pong magpako ng martilyo? Hindi po. Yung walang pinag-aralan, yun ang marunong. So, libre lang. Ikaw may mataas, huwag tayong magmataas sa ating sarili dahil ang Diyos ang nakikita kung sino talaga ang ano sa atin. Diba? Malinaw po ang sinasabi ng Panginoon, hindi ako nagsasabi. Ang Biblia ang nagsasabi ng katotohanan. Ang katotohanan po ang siyang kumbaga magpapalaya sa atin, sa ating kasalanan. Di ba? Ang katotohanan. Dahil ang sabi ng Panginoon, magmahalan kayo ang bawat isa kahit kayo ay mga anak ng Diyos. Magpakumbaba tayo, huwag tayo mataas. Kung ano man ang narating natin, kung ano man ang profesyon natin, kung ano man talaga mayaman ka man, pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap. Ang pantay ang kasi pantay tayong ginawa ng Diyos. Huwag tayong mataas. Kaso lang, hindi natin talagang mayroon ding tao nagmamataas, pero hindi anak ng Diyos yun dahil nasa sanlibutan. Pero sa mga anak ng Diyos, walang nagmamataas, walang lagi tayo nagpakumbaba. Anak tayo ng Diyos. Amen o ba? Salamat sa Diyos dahil tayo po ay nagpakumbaba. Huwag tayong mamataas sa bawat isa sa atin. Ano sabi ng Santiago? 4:6. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpala niya ang mga mapagpakumbaba. Di ba? Pinagpala niya. Tayo pagpapalain ng Diyos sa ating, kung tayo po ay huwag tayo magpataas. Magpakumbaba dahil kalaban ng Panginoon yung nagmamataas. Diba ang nagmamataas ay binababa ng Panginoon. Yung nagpakumbaba, yun ang itinataas. Yun ang itinataas ng Panginoon. Bawat isa. Kaya tayo mga kapatid, anak ng Diyos, tayo po ay sumunod sa utos ng Panginoon. Tayo ay pagpapalain. Tayo po ay pagpapalain. Lahat tayo dito nakikita natin na darating ang panahon. Tayo po ay pagpapalain. Magkita-kita tayo, no? May mga sarili ng anong tawag doon? Yung 4 na gulong. Yung tawag doon, 4 na gulong. Huwag naman yung luxury car katulad ni Kaya. Hindi natin kaya. Pero magkikita tayo. Yung mga estudyante ngayon, yung mga ngayon, darating ang panahon. Magsikap lang yan. Ang Panginoon ang siyang magpapala sa bawat isa sa atin. Maniwala kayo sa akin. Ako ay matanda na, pagdating ko, ako ay mag-augod-ugod na, ganyan-ganyan na. Nasaan? Uy! Ito man yung kasama natin sa simbahan noon. Matanda na. Huwag lang niyo akong daanan. Kasi ako ay mauna. Di ba? Kasi ang elder daw, yung pinakamatanda, yun ang mauna meron sa sakyan, di ba? Amen? Di ba? Sige. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay narako na sa ating, conclusion. Christian to detach from transient worldly things, such as material wealth and sinful desires, instead focus on doing what pleases God to secure eternal life. Yun ang pinagano natin. Kaya tayo nagsusumikap pumunta sa church, pumunta manalangin, tayo nagsusumikap para sa ating eternal life. Hindi sa kayamanan, sinful desire. Maraming desire natin mga
nakakasala tayo sa ating mga desire. Gusto natin yumaman, gusto na natin abutin kahit kung pero kukunin mo, pero hindi po nanggagaling sa Panginoon kung hindi sa kasamaan. So masama din yun. Kaya ang sabi dito, eternal life, buhay na walang hanggan. Yun ang i-reward ng Panginoon sa ating paglilingkod. Wala nang ibang reward, kundi buhay na walang hanggan. Yun ang inaasam natin ng bawat isa. Yung buhay na walang hanggan. Na makamta natin, na i-reward sa atin ng Panginoon. Kaya tayong katawan natin, ang ating physical na body ay mawawala. Ngunit, ang ating kaluluwa ay nasa Diyos. Hawak ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. Yun ang tinatawag ko. Hindi tayo nabubuhay hanggang kailan. Wala tayo noon. Hanggang 80, 90, 100. Diyan lang tayo. Pero kailangan, ngayon pa lang, naririnig po yung mga salita ng Panginoon. Nakikita mo pa ang bawat isa sa atin. At saka nakapunta ka pa sa simbahan. Pagsikapan natin. Yun ang reward ng Panginoon. Na pagdating ng panahon, tayo ay mawalay na sa mundo ito. Tayo ay mag-abroad na wala ng balita. Hindi tayo ng Panginoon, nasa pamilya tayo. Tayo po ay salamat sa ating recap muna natin yung BLT. Bitawan mo bitawan mo ang mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Una, kasalanan. Pangalawa, last. Pangatlo ay pride. Maraming salamat. Sana po may natutunan tayo. Ngayon hindi ako magalo kasi wala lang akong oras. Ngunit sa susunod na yugto ay i-exam ko rin yan. I-exam ko rin yan. Hindi ako lang ngayon nag-exam kasi hindi pa, nakikinig kayo ngayon. I-exam ko kung nakikinig pa kayo at saka nakapag-take note. Next episode natin, yan din ang ko mag-exam na ako. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay lumako sa panalangin. Amin namin Diyos, salamat Panginoon sa iyong pagkabay sa akin, Panginoon, na ako itinago mo sa iyong lingkod na naman. Salamat Panginoon, ikaw nag-una sa akin. Salamat Panginoon na aking napahayag, Panginoon, ang iyong banal na salita. Sana Panginoon, ito ay mamunga ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming mga puso, upang sa susunod, Panginoon, ay aming ma-exam, Panginoon, na Panginoon. Salamat, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa pagbibigay mo sa akin ng wisdom at katalinuhan. Salamat, Ama. Ito ay binabalik ko, Lord. Mapulit pasalamat sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen.